Anong balak niyo rito sa mga nagpakalat nitong pekeng dokumento na 'to na sinasabi ninyo? Ano po Mm. magiging aksyon dapat? Okay. As of now, sabi ko nga hindi ko pa nakakausap si First Lady kung ano yung next move niya. At least, yung pagkakapaliwanag ko kahapon, mas ginusto talaga ni First Lady hindi i-explain ito for her own benefit, pero sa benefit ng mga taong nabanggit ang pangalan. Kasi yung Alexa Miro, bata pa to eh. Hindi na siya minor de edad, but kung ikukumpara sa mga gumagawa ng mga fake news na to, naaapektuhan yung especially si Alexa Miro na wala talagang kaalam-alam dito with that. So, tingin ko nakabuti na pinaliwanag natin to na fake news yan para yung mga taong nabanggit dito, mas mabigyan pa rin ng hustisya kahit ginaganon sila ng mga DDS na ito na walang ginawa kundi gumawa ng kwento kahit may masira na sila na buhay ng isang tao, kahit tahimik na, di ba, na mayapa na, pero ginugulo pa rin nila yung buhay, pati yung dignidad. So, nakakaawa, wala silang awa. At nakakahiya talaga yung ginagawa nila. Kaya sabi ko, may mga journalist nagpapanggap na may mga journalist na nagpapanggap na journalist when in fact, propagandista pa talaga. Pero nga, legally, ano bang pwedeng action dyan sa mga nagpapakalat ng Okay. ganyang blatant falsehood Mm. or disinformation? Ito hindi ko pa nakausap si First Lady sa paganyan. Pero before sa ibang issue, kasi 'di ba may pinapakalat din na fake na video laban kay Pangulo, 'di ba? Yung Siya, ano raw, sabi yung niya, humihit, yun ba yun? yung AI generated video, Oo, yung humihit daw. pulburon video. Oo. Hmm. Nung tinanong ko siya diyan, baka ganito rin kasi maging sagot ni First Lady. So, although wala pa ako nadidinig, baka lang kasi si Pangulo, personally, hindi siya magpo-file. Sa kanya kung siya yung biktima. But, sinabi naman din niya na yung mga law enforcement agencies pwedeng mag-imbestiga at pwede magsampa ng kaso kung merong liability yung gumawa. So, kung i-correlate ko lang, baka lang. Pero as of the moment, wala pa tayong nadidinig sa kay First Lady. Pero kung kayo masusunod, bilang Kung isang ako, abogado, oo. Kung si Claire ididimanda ko. Castro, Ididimanda ko. ano bang kaso Ididimanda dito? ko. Cyber libel ba yan? Oo, saka yung yung unlawful publication of false information, isa yan, cyber libel. Oo. So, for me, sa akin, pwede yun. Pero pag ganyan, ano Paimbestigahan bang sa NBI yun, mas maganda yan eh, NBI. Kasi, pinakita na ng ABS-CBN and Net25, thank you sa Net25, kasi sinaliksik din nila. ABS-CBN, nakita talaga nila na altered. Tama yung sinabi ko. So, yung pinost sa Facebook na talagang in-spread, no? Pinangalandakan, pinagyabang, yung pala yung peke. Diba? Pag ganyan, ba't parang a big part of your job as a palace spokesperson, talagang nauubos dun sa pagko-correct ng mga ganyang disinformation. And hindi naman pwedeng puro sagot lang yan, di ba? Ano bang meron ba kayo nabubuong strategiya para mas ma-address ito more efficiently? Okay. Nung nandiyan pa si Sec J, alam ko may mga programa para dyan. May mga supposed to be kinakausap yung DICT. Alam ko, nagtatrabaho na rin ang DICT for that eh. Si ICC. Pero since meron tayong bagong secretary, so di ko alam kung susundin na lang niya yung una, may dadagdag siya. Pero alam ko talaga lalabanan niya ito eh. Hindi ko lang alam ano pa yung strategy ni Sec Dave. Pero alam ko magiging agresibo siya sa paglaban sa fake news. Kumusta pala? Kasi marami ring banat dito kay newly appointed Communication Secretary Dave Gomez, no? Tama ba? Hindi ko kasi siya kilala, no? Apparently matagal pala siyang napabilang doon sa tobacco industry. Okay? And maraming mga health advocates na talagang binabanatan itong kanyang pagkakatalaga. Ano po bang tugon nyo rito? Personal? Ako ba? Personal Hindi si Pangulo kasi syempre si Pangulo may trust and confidence kay Secretary J.
'di Oh, kayo ba? bahala. So, How you would like to answer that? hindi ako kasi let's give him the chance. Kasi kung ano din naman siya, communicator din naman siya, messenger din naman siya ng Philip Morris at that time. At meron naman din silang advokasya patungkol sa siyempre, smoking is dangerous to your health. Tingin ko, ah, hindi naman ito magma-matter. For me lang hindi kasi ako patungkol doon sa mga naging partition ng Philip Morris or tobacco company or whatever. Tingin ko iba naman kasi magiging trabaho ni Sec Dave dito. It's more on paano mapapakita ano ba ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Tingin ko yun naman yung primary function, mandate namin, especially ni Sec Dave. So, di naman niya siguro ipopropaganda dito yung Philip Morris. So, I don't think na makakaapekto naman yung dati niya naging pribadong trabaho. Pribado pa naman din naman siya noon. So, parang for me, parang di naman siya makakaapekto. Wala kayo nakikitang parang pwedeng mabigyan ng undue advantage itong tobacco industry? And of course, baka mas stymie yung government effort to convince Filipinos, especially the younger ones, to quit smoking or not to go into smoking, even using binabanggit na vaping alternative. Kasi disclosure ako, Attorney Claire, Mm, bullshit ako dyan mm. sa pareho na yan, no? Sa Oo. paninigarilyo at sa pagbe-vape. Mm. Well, since hindi ko nakikitang magkakaganon. Kasi parang malayo sa trabaho niya para i-promote niya yung vaping or smoking. Parang medyo malayo. Papapansin dito. O sige, pansinin natin. Okay lang ba? Sige. Para naman public service. So, public service para kay Orion Castillo, naduda ako kung totoong tao. Christian, may ask ako. Ang jeje mo ng message mo Pwede bang konting pro-government ako pero sana pa-drug test na si Lisa Marcos para hindi pahabain. Tapos yung Ah, hindi ko binabasa yung message niya kanina, nagwawala na. Bingi raw ako. ah, Alam mong troll, no? Pero ito lang oo. pwede bang ako muna sumagot? Tanga ka rin no? Unang-una, alam ni Attorney Claire, anti-Marcos ako, no? Hindi ako fan ng mga Marcos. Pero, itong mga ganitong linyahan, basically, pinapass mo yung burden of proof dun sa pinagbibintangan mo. Kunwari, sinabi ko, pangit ka Ngayon, patunayan mong hindi ka pangit. Parang ganun yan It's very illogical. Mm, Ayan. mm. Pero mukhang hindi naman totoong tao yan Si Ah, Orion Castillo. ako ang Pero sagot ko I think diyan. like sige, go ahead. Okay, ako ang sagot ko diyan. Okay, Orion, magandang suggestion mo, pero paunahin mo munang mag-explain si VP Sara sa confidential funds niya. Tapos paunahin Boom. mo na rin mag-explain yung mga naglabas ng pekeng dokumento, yung pekeng AI generated na video at itong peke na police report, paunahin mo muna sila mag-explain bakit sila namemeke at bakit sila naninira at nagro-ruin ng pagkatao ng ni First Lady, ng Pangulo, na administrasyon at ng ibang mga taong nabanggit. Yun lang. Unahin mo muna yun. Kasi peke na yan Peke na yan. Yan siguradong peke. So bakit uunahin si First Lady? Yan mga peke na pinagsasabi nila, unahin nila mag-explain sila bakit sila nagsasalita ng disinformation. Pero eto, tanong ko hindi ba kayo napipikon sa mga ganyan? Kasi I think sa press ko tinatanong din yan lagi kung wala namang tinatago, bakit hindi magpa-hair follicle test? Ito yung linyahan ng mga DDS And I think you're being asked periodically? O Naka-schedule ba paulit-ulit, yun? paulit-ulit. Paulit-ulit ba yun? Paulit-ulit. Hindi kasi ganito. Hindi pwedeng utusan lang ang Pangulo. Na bawat kibot mo, iba na naman ang issue. Minsan na siyang nagpa-drug test, meron ng pinalabas ang St. Luke's, tapos ngayon uulitin, kung wala silang mapatunayan, hindi pwedeng maging uto-uto yung Pangulo sa gusto nila. So yun, because he's the president. Okay? So ang mangyayari lamang dito, kapag nakalusot na naman ito, like this, itong police report na to, napakita natin na hindi na-detain, another issue. Napakita natin na ito may activity, another issue. Hindi sila titigil, Christian.
hangga't pinagbibigyan mo at ginagawang uto-uto itong mga public officers natin, especially the president, diyan titigil kasi manganganak at gagawa sila ng gagawa ng mga peking dokumento at mga peking ebidensya. Totoong manang-mana sila sa nagpaplanta ng ebidensya.